alam kung paano mo nagawa to, Jessa. Ang gaan sa pakiramdam ko pagkasama kita. Naisip ko tuloy sana ganito na lang lagi. Tahimik, walang iniintinding problema at ikaw lang ang nakikita ko paggising ko sa umaga. Ganyan ka na naman. Baka mamaya magsawa ka rin sa mga sinasabi mo. Alam mo naman, masarap lang pakinggan ng mga ganyang salita habang masaya pa ang lahat. Pero aminin mo, hindi ka naman nagsisisi na naging malapit tayo, di ba? Ba't naman ako magsisisi? Ikaw na nga lang ang inaabangan ko makita dito sa bahay kapag nakikita kita. Saya ng buong araw ko. Hindi ko na nga napapansin ang oras eh. Kasalanan mo rin naman. Lagi mo kong hinahanap kahit kaya mo namang gawing mag-isang bagay. Baka nasanay ka lang na lagi akong nasa tabi mo, pero hindi ko rin naman itatanggi na gusto rin talaga kitang kasama lagi. Sige na nga. Jessa? Jessa? Nasaan ka? Tapos ka na ba sa pag-aayos sa kwarto? Pakibilisan naman, may mga kailangan pa akong ipagawa sa'yo bago ako umalis. Ha? Naku, si Ma'am Clarissa na yun. Kailangan ko nang bumaba. Kapag nalaman niya nandito pa ako sa kwarto mo, magtataka na siya. Ayokong masira ang tiwala niya sa akin. Baka masitante pa ako nang walang sa oras. Ay, sige na, mauna ka na. Ako nang bahala rito. Mag-ingat ka lang ha. Huwag mo ipalata kahit kanino ang tungkol sa atin. Walang dapat makaalam ha. Lalo na si Clarissa. Jessa, marami akong aasikasuhin sa opisina ngayon. May meeting ako buong umaga tapos baka dumiretso pa ako sa site ngayong hapon. Ikaw nang bahala sa bahay ha. Siguraduhin mo nakakain si Sir Victor mo sa tamang oras. Opo ma'am, huwag po kayong mag-alala. Ako nang bahala rito sa bahay. Ihahanda ko po lahat ng kailangan ni Sir. Pati po yung mga gamot niya pagkatapos kumain. Kaya gustong-gusto kita, Jessie. Ang gaan mong kasama sa bahay. Hindi ko na kailangang ulit-ulitin ang mga bilin ko dahil kusa mo nang ginagawa. Maswerte kami ni Victor na ikaw ang kasama namin dito sa bahay. Malaking bagay po sa akin na pinagkakatiwalaan niyo ako. Hanggat kaya ko pong suklian ang kabutihan ninyo, gagawin ko po. Mukhang mas inaalala mo pa ako kaysa sa sarili mo, Clarissa. Kung makapagbiling ka kay Jessa, parang bata pa rin ako na hindi marunong kumain o uminom ng gamot. Hindi naman sa ganun. Kilala lang talaga kita. Kapag may ginagawa ka, nakakalimutan mo na ang oras. O sige, aalis na ako. Ingat kayong dalawa. Victor, huwag ka masyadong magpapakapagod. Jessa, kung may kailangan kayo, tawagan mo lang ako. Oo na. Huwag mo ako masyado kalalahanin dito. Okay lang ako. Ang trabaho sa opisina ang tutukan mo. Mas importante na matapos mo na maayos ang dapat mo asikasuhin sa opisina. Si Jessa na ang bahala dito sa bahay. Ako naman, kaya kong sarili ko, kaya huwag ka na mag-alala. Oo nga po, ma'am. Ako nang bahala rito. Tinatandaan ko naman lahat ng mga bilin mo. Ako na rin po ang bahalang umalalay kay Sir Victor hanggang makabalik kayo. O sige, mas panatag na ang loob ko. Alis na ako bago pa ako malate sa meeting. Sir, heto na yung kape mo. Hindi mo halos nabawasan yung almusal mo. May iniisip ka ba? Imposible namang pagod ka, kakagising mo lang. Ay, naku, ewan ko ba. Pakiramdam ko, mag-isa na lang ako kahit may asawa naman ako. Wala na kasing oras sa akin si Clarisse. Puro na lang siya sa trabaho. Huwag mo na siyang isipin, sir. Ah? Nandito naman ako. Uy, teka. Sino ba ang gusto mong makasama? Ha? Ako? O si Ma'am Clarissa? Siyempre ikaw. Pagkasama kita, gumagana agad ang pakiramdam ko eh. At saka, ibang sayo yung nabibigay mo sa akin eh. Siyempre. Mas bata kasi ako kaysa kay Ma'am Clarissa. Mas sariwa. Totoo. Mas masarap. Totoo yun. Mas totoo yun. Kahit laki ako sa hirap, hindi makikita sa itsura ko ang hirap ng buhay na pinagdaanan ko. Ay, yan, dito, diin mo pa nga dyan. Yan, sa balikat niya. Naku, ang sarap. Alam mo, Jessa, napaka-sexy mo kasi. Ang sarap mong yakapin. Ang sarap mong halikan para akong dinuduyan sa ulap kapag katabi kita dito sa kama. Grabe. Ganun din naman ang pakiramdam ko kapag ikaw ang kasama ko, sir. Parang nawawala lahat ng problema ko kapag kasama kita. Lalo na kapag nakakatabi kita sa kama.
Gusto ko kasing nakikita kang nakangiti. Mas masarap sa pakiramdam yung alam kong napapasaya kita. Katulad ng saya na binibigay sa'yo ni Ma'am Clarissa. Hindi, Jessa, iba ka eh. Maganda ka at sariwa. Parang bumabalik ako sa kabataan ko kapag ginagawa natin yung mga bagay na ginagawa ng mag-asawa eh. Lalo na kapag inaano mo yung ano, naku, mas lumalakas yung katawan ko pagkatapos mong simsimin yung bango ko eh. Nangaano ko Kung eh. ganon, ano pang hinihintay mo, Sir Victor? Ha? Ubusin mo na ang bango at kasariwaan ko. Oo, mabango ka Habang talaga. wala pa si Ma'am Clarissa. Oo. Magpakalunod tayo sa kasiyahan, sir. Sige. Ikaw lang pinapayagan kong magpakasawa sa katawan ko. Talaga. Ikaw lang, Sir Victor. Sige na. Halika rito, Jessa. Tabihan mo ako. Gusto ko iparamdam sa'yo kung gaano ako nasasabik na makapiling ka. Gusto kita, Jessa. Gusto kita. Sir, ang aga pa. Wala pa ako natatrabaho dito sa bahay. Baka hindi ko matapos sa mga gawain ko. Ako na muna ang trabahuin mo, Jessa. Sige na sabik na ako sa'yo eh. Gawin na natin yung dapat ginagawa namin ni Clarissa. Pero hindi naman namin magawa dahil lagi siyang pagod sa trabaho eh. Magpakaligaya tayo, Jessa. Dito, halika rito. Dito sa kama namin ni Clarissa. Dito. Oo. Dito. Oo, Sir Victor. Samantalahin natin wala ang asawa mo. Sige. Iyong ang katawan ko, Sir Victor. Ang akin naman iyo. Magpakasawa ka. Ayan. Magpakalunod ka sa ligayang ibibigay ko. Nilulunod ko na ang sarili ko ngayon sa naku. Gawin natin to araw-araw ha. Pero mag-ingat tayo. Ang bango mo talaga. Ang buhok mo, naku. Ang buhok pa ng ulam na. Wala dapat makalam sa ginagawa natin ha. Lalo na si Clarissa, huwag mo sasabihin kundi mapuputol itong kaligayahan natin eh. Dapat manatiling hindi mo lahat ng to para tuloy ang pagpapakasaya natin. Dito nga. Dito sa kaya. Tapat mo. Ako bahala sa'yo, Jessa. Ang sarap mo talaga. Sandali lang! Papunta na! Sino ba itong dumating? Ay! Daniel! Ikaw? Teka, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman kung saan ako nagtatrabaho? Ang tagal na nating walang balita sa isa't isa. Akala ko hindi na tayo magkikita ulit. Mga taga-ron din sa atin na nagsabi ko saan kita pwede makita eh. Nagulat ako na dito ka nagtatrabaho. Ikaw mukhang ibang-iba na ang buhay mo ngayon ha. Mas maayos na yung pananamit mo. Sumexy ka lalo. Parang may malaking nagbago sa'yo, no? Mababait kasi ang amo ko. Kahit papano, hindi na ako nag-aalala kung saan ako kukuha ng pambili ng pagkain o pambayad sa upa. Kaya sana, huwag mo nang isipin na may kung ano pa sa buhay ko ngayon. Wala akong problema rito. Matagal na kitang kilala, Jessa. Alam mo kapag may tinatago ka, napapansin ko parang kabado ka na makita ako eh. Parang ayaw mong may makakita sa atin, ganun. Grabe ka namang mag-isip. Dami mo na agad napansin. Busy ako sa trabaho dito. Tsaka gusto kong manatili ang tiwala sa akin ng mga amo ko. Ito lang ang kabuhayan ko ngayon, Daniel. Kaya kung wala ka namang mahalagang sadya, mas mabuting umalis ka na. Ay, sige. Alis na ako. Pero tandaan mo sasabihin ko ha, hindi kahirapan na sumisira sa tao, kundi ang mga desisyong ginagawa niya. Kaya sana, mali ang kutob ko, Jessa. Daniel, pwede ba? Huwag mo akong pinangungunahan. Alam ko ang ginagawa ko at hindi ko hahayaang masayang ang pagkakataong meron ako ngayon. Gusto ko lang naman magkaroon ng mas maayos na buhay. Sana maunawaan mo kung bakit ganito ang mga desisyon ko. Kung talagang masaya ka at wala kang ginagawang ikakapahamak mo, wala akong dahilan para pakialaman ang buhay mo. Pero bilang tao matagal na nagmamalasakit sa'yo, hindi ko rin kaya magbulag-bulagan kapag may napapansin ako hindi tama. Salamat sa pagmamalasakit mo, Daniel. Pero hayaan mo muna akong dumiskarte para sa sarili ko. Sige na, kailangan ko nang bumalik sa mga gawain ko. Umuwi ka na. At sana wag ka na bumalik dito. Jessa, pwede ba kita makausap kahit sandali lang? Huwag ka mag-alala, wala akong balak gumawa ng eksena. Gusto ko lang malaman kung anong nangyayari sa'yo. Daniel, sinabi ko na sa'yo na wala akong problema dito. Maayos ang trabaho ko at mababait ang mga amo ko. Kung tungkol lang din sa mga hinala mong walang basihan na pag-uusapan natin. Sasayang lang ang oras mo. Teka, walang basihan? Jessa, hindi ako umalis agad kahapon. Nag-obserba ako.
Nakita ko kung paano ka tumingin sa asawa ng amo mo. Ha? At hindi lang ikaw ang napansin ko, pati siya. Iba rin ang tingin sa'yo. Hindi yung tingin ng amo sa kasambahay. Binibigyan mo lang ng kahulugan ng lahat. Ano? Natural lang na maging mabait siya sa akin dahil dito ako nagtatrabaho. Di naman pwedeng lagi kaming nakasimangot sa isa't isa, no? Pwede ba? Huwag kang gagawa ng kwento na hindi naman totoo. Bakit parang inakabahan ka? Bakit hindi mo ako matignan ng diretso? Ha? Tumingin ka nga. Tamo, hindi ka makatingin? Jessa, hindi ako nandito para husgahan ka. Ayoko lang makitang nasisira ka dahil sa maling desisyon. Alam kong gusto mo makaahon sa hirap, pero sana naman hindi sa parang may masasaktan ka ibang tao. Hindi kasi ikaw ang nakaranas ng buhay na halos wala nang makain. Pagod na ako maghintay ng magandang may mangyayari sa akin. Ngayon pa lang ako magkakaroon ng magandang buhay. Kung tama ang kutob ko, umatras ka na habang hindi pa huli ang lahat. Ha? Huwag mo akong pangunahan. At lalo na, huwag mong sasabihin kahit kanino ang mga hinala mo. Hindi ko naman gustong ipahiya ka o isumbong ka kahit kanino eh. Pero kilala kita, Jessa. Alam ko kung kailan may tinatago ka. Kung may pagkakataon ka pang umalis sa gulunto ng hindi pa lalong lumaalala, sana pag-isipan mo na. Baka dumating yung araw na pagsisihan mo lahat ng ginagawa mo. Ayan na naman tayo sa mga babala mo. Bakit? Hindi mo kailangang intindihin ang mga desisyon ko dahil ako ang may pananagutan sa buhay ko. Kung ano man ang pinipili ko ngayon, ako rin ang haharap sa magiging bunga nito. Kaya mas mabuti pang hayaan mo na lang ako. Sige, hindi na kita pipilitin. Pero tandaan mo lang ha, tandaan mo yung sinabi ko. Kahit ano pang mangyari, umaasa ako na hindi ka aabot sa puntong pagsisisihan mo yung mga desisyon mo. Kapag kinailangan mong tutulong sa'yo, alam mo naman kung saan ako makikita. Jessa, alam mo kahit nasa opisina ako, ikaw pa rin ang naiisip ko eh. Eto nga, nagmamadali na ako umuwi dahil gusto kita makasama. Tama-tama, mamaya pa uuwi si Clarissa. Solo-solo natin tong bahay at solong-solo rin kita. Ha? Ganun din ang nararamdaman ko, sir. Pero natatakot ako. Bakit? Mabait sa akin si Ma'am Clarissa. Hindi niya deserve na lokohin siya. Pero ayoko rin mapalayo sa'yo. Sobrang mahal na kita eh. At gustong-gusto ko na ang ginagawa natin sa kwarto niyo habang wala pa si Ma'am Clarissa. Mariana, kaya mabuti balik ka na. Doon tayo sa kwarto. Sulitin natin ang oras habang wala pa ang asawa ko. Tayo na lagi. Bilisan mo. Sabik na ako sa'yo, Jessa. Oo, sir. Gusto ko na rin masipsip mo ba? Magpakasawa ka sa katawan ko habang wala pa si Ma'am Clarissa. Sige. Tamang-tama. Bakit? Bagong ligo. Ako po. Siguradong mag-e-enjoy ka, Sir Victor. Kahit hindi ka bagong ligo, enjoy na enjoy ako sa'yo. Tayo na. Victor, nandito ka na pala. Akala ko wala ka pa. Mukhang maaga kang umuwi ah. Hindi. Wala na kasi akong gagawin sa opisina kaya umuwi na ako. Napapansin kong parang ang tahimik mo kapag nandito ka sa bahay. Parang lagi kang may iniisip. May problema ba sa negosyo na hindi mo lang sinasabi sa akin? Wala namang Clarissa. Pagod lang talaga ako at marami akong inaasikaso sa... Saan? Opisina. Sa opisina. Tutulala ka na. Hindi. Sana nga trabaho lang. May isa pa kasi akong napapansin. Parang masyado kang komportable kay Jessa. Ha? Ewan ko ba, parang ibang pakiramdam ko. Teka, anong ibig mo sabihin? Nag-aakusa ka ba? Ikaw rin naman ang lagi nagsasabi na maaasahan si Jessa, hindi ba? Natural lang na siyang umasikaso sa bahay dahil yun ang trabaho niya. Hindi ko naman kayo inaakusahan. Sinasabi ko lang napapansin ko. Siyempre babae ako, Victor. At ibang kutob ng babae. Isa pa, pakiramdam ko umiiwas si Jessa kapag nasa paligid ako. Ha? Dati naman ang daldal niya sa akin. Pero ngayon laging nagmamadaling umalis. Bakit bigla siyang nagbago? Yun naman ang trabaho niya at tinatrabaho niya ako. Baka nahihiya lang siya. Huwag mo nalalagyan na ibang kahulugan ng mga simpleng bagay. Kilala mo si Jessa, babait siya. Siguradong hindi niya gagawin anuman ay kasisira ng tiwalang ibinigay mo sa kanya. Sir, sigurado ka bang bukas pa ng gabi uuwi si Ma'am? Sabi niya may overnight meeting sila.
Kinakabahan kasi ako eh. Mula nung napansin niyang parang may kakaiba sa ating dalawa, pakiramdam ko, tinitingnan niya bawat kilos natin. Baka isang araw mahuli niya tayo. Kalma lang ha. Tumawag siya kanina habang nasa opisina ako. Tuloy ang meeting nila at hindi na siya makakabalik ngayong gabi. Kaya huwag ka mag-alala. Masusululi kita buong magdamag at matitikmang kulay yung... Bagong ligo ka ba ngayon? Naku, masusulo mo ako ngayon. Magpapakasarap tayo ngayong gabi. Tayo na! Victor! Jessa! Nandito na ako! Nakansila ang meeting namin kaya minabuti ko nang umuwi. Naiwan ko rin pala ang ilang mahahalagang dokumento na kailangan ko para bukas. Kala ko nga walang tao dito sa sala. Bakit ang tahimik niyo? Uy, may naabala ba ako? Anak ko, ma'am, nagulat lang po kami kasi sabi niyo po bukas pa kayo uuwi. Nagdadala lang po ako ng kape kay sir. Sabi niya kasi masakit ang ulo niya. Masakit ang... Ganun ba? Ang ulo. Ayos ka lang ba, Victor? Oo. Mapasensya na ako nagulat ko kayo. Pero ewan ko ba, parang may nararamdaman talaga akong kakaiba. Siguro pagod lang ako sa trabaho. O baka may mga pangyayaring hindi ko pa nakikita ng malinaw. Daniel, hindi ko ugali na makinig sa sabi-sabi ng ibang tao. Pero dahil sinabi mong matagal mo nang kilala si Jessa at hindi lahat ng taong pinagkakatiwalaan ko ay dapat kong pagkatiwalaan, hindi na ako mapalagay. Ano ba talagang nalalaman mo? Ma'am Clarissa, ayoko makialam sa buhay niyo, lalo na't wala naman ako matibay na ebidensya. Pero nitong huli kong makita si Jessa nung pinuntahan ko sa inyo, pakiramdam ko may nangyayari sa bahay niyo na hindi niyo alam. Wala pa naman akong nahuhuling mali. Pero may mga maliliit na bagay na hindi ako mapalagay. Oo. Parang ganun. Hindi ko maipaliwanag. Opo. Kapag magkasama sina Victor at Jessa, pareho silang naiilang kapag dumadating ako. Parang may nililihim silang dalawa. Mas mabuting obserbahan mo sila nang hindi nila nalalaman. Kung mali yung kutob ko, mas mabuti. Pero kung tama, kailangan mo makita mismo ang totoo. Ayoko magbintang ng walang sapat na dahilan. Pero hindi na ako nagiging kampante. Tahimik ko silang pagmamasdan at hayaan kung ang sarili nilang mga kilos ang magsabi ng totoo. Yan po ang pinakamabuting gawin, ma'am. Huwag kayong magpadalos-dalos o harap sa kanila ng galit, ha. Kung talaga may tinatago sila, darating din ang panahon magkakamali sila at kusang lalabas ang katotohanan. Masakit man isipin. Mas mabuti ko nang malaman ng totoo kaysa mabuhay pa sa mga hinala. Kung wala talagang nangyayaring masama, masaya akong mapapahiya sa mga naiisip ko. Pero kung may panloloko nga, hindi ako papayag na habang buhay akong ginagawang mangmang. Kahit ano po mangyari, sana ihanda mo ang sarili mo, ma'am. May mga katotohanan na mahirap tanggapin, pero mas mahirap mabuhay nang hindi mo alam ang tunay na nangyayari. Umaasa ako na mali ang kutob ko, pero mas mabuti na maging handa ka sa anumang madidiskubre mo. Sir, kailangan ko na talagang bumaba at maghanda ng almusal. Maya-maya lang baka magising na si ma'am. Sige na, bumalik ka na sa kwarto niyo. Baka mahuli niya tayo. Oo, sige. Babalik na ako sa kwarto namin, ha. Huwag ka masyadong kabahan. Nag-iingat naman tayo, eh. Hindi ko lang mapigilan yung sarili ko dahil dyan sa kaseksyan. Amoy mo, naku. Kaya lagi ako dito sa iyo, eh. Mamaya na lang tayo mag-usap, sir. Tumawi na lang tayo kapag wala dito sa bahay si Ma'am Clarissa. Sige. Alis na muna ako para walang maginala, ha? Normal lang kikilos sa harap ni Clarissa, okay? Ayoko may mapansin siyang kahit isang maliit na pagkakamali sa mga kilos natin na pwede maging dahilan para pag hinalaan niya tayo, ha? Ganun nga dapat, sir. Kailangan mas maging maingat tayo kaysa sa dati. Tama. Isang pagkakamali lang, pwede nang masira ang lahat ng binuo natin para sa ating dalawa. Totoo. Hindi dapat makalata si Ma'am Clarissa. Ayoko maputol ng kaligayahan natin dalawa. Ha? Magkita na lang tayo mamaya. Sige, kapag sir. nagkalis na si Clarissa, okay? Sa ngayon, maganda ka na ng almusal at asikasuhin mo siya bago siya umalis. Ako naman babalik na muna sa kwarto natin. Huwag ka mag-alala, ha? Gagawin ko ang lahat
para hindi siya maghinala sa atin. Victor, saan ka galing? Ha? Kusina. Ayun, bumaba ako dahil sobrang nauuhaw ako eh. Gising ka na pala. Oo, at pagising ko, ito agad ang napansin ko. Ano yan? Bracelet. Bracelet, oh. Hindi ba kay Jessa to? Jessa, ha? Ilang beses ko na siyang nakitang suot to habang naglilinis ng bahay. Oo, tama. Mukhang kay Jessa nga. Siguro naiwan niya nung naglilinis siya rito kahapon. Akin na, ibibigay ko na lang sa kanya mamaya. Nakapagtataka lang kasi, hindi naman ugali ni Jessa na mag-iwan ng gamit. Masyado siyang maayos at maingat sa mga gamit niya. Kaya nang makita ko to sa tabi ng kama natin, hindi ko maiwasang magtaka kung paano to napunta rito. Baka talagang hindi niya napansin na nahulog. Kasi buong araw din siyang abala sa mga gawaing bahay kahapon eh. Huwag mo na lang bigyan ng ibang kahulugan. Mamaya, itatanong ko sa kanya kung kailan pa niya ito hinahanap. Ha? Siguro nga. Pero ewan ko ba, parang may mga bagay talagang hindi ko maipaliwanag nitong mga nakaraang araw. Baka napaparanoid lang ako. Pero hindi ko rin maiwasang maging mapagmatsyag. Hindi na talaga ako mapakali mula nung makita ko yung bracelet ni Jessa sa kwarto namin. Pakiramdam ko, may itinatago talaga sila sa akin. Ma'am, huwag ka munang gagawa ng eksena. Ha? Hindi mo kailangan pilitin silang umamin. Sila mismo magbubunyag ng lihim nila kapag hindi sila nag-iingat. Ha? Pero gusto ko nang malaman kung niloloko ba talaga nila ako. Kung gusto niyo malaman talaga, umuwi ka na mas maaga nang hindi mo pinapaalam kahit kanino. Kung wala kang mauli, baka nga mali tayo ng hinala. Gagawin ko yan. Pagod na akong mabuhay sa mga hinala at tanong. Mas gusto ko nang masaktan sa isang katotohanan kaysa mabuhay na niloloko lang. Naintindihan ko po nararamdaman mo, ma'am. Pero kapag umuwi ka, siguraduhin mo handa ka sa anumang makikita mo o malalaman mo, ha? Minsan kasi ang katotohanan, mas mabigat pa sa mga inalang matagal nating dinadala. Alam ko. Pero hindi na ako pwedeng magkunwaring walang napapansin. Kung talagang tapat sa akin si Victor at mali ang mga hinala natin, ako mismo ang hihingi ng tawad sa kanilang dalawa. Pero kung hindi, haharapin ko rin ang katotohanan. Ma'am, ano man ang kalabasan, huwag mong kalimutang magpigil ng damdamin hanggat hindi mo nakikita ang buong sitwasyon, ha? Mas makakagawa ka ng tamang desisyon kung kalmado ka at hindi ka nagdadala ng galit. Mga walang iya kayo! Ay. Dito pa talaga sa kwarto natin, Victor! Dito niyo pa ginawa ang kababuyan niyo! Teka. Sa sarili pa nating bahay! Ano? At ikaw, Jessa! Nagtiwala ako sa'yo! Itinuring kitang pamilya! Bakit asawa ko pa ang kinakalantari mo? Clarissa, huminahon ka muna. Sandali lang. Ma'am, hindi ko intensyong sirain ang pagsasama niyo ni Sir Victor. Oo. Dumating lang sa puntong hindi na namin napigilan ang nararamdaman namin. Totoo yun. Clarissa, wala ko ibang pwedeng sisihin kundi ang sarili ko. Hindi pinilit ni Jess ang lahat ng ito. Ako nagsimula ng lahat. Alam kong walang saysay ang paghingi ko ng tawad, pero ayokong sa kanya mo lang ibuhos ang galit mo. Pareho kami nagkamali at pareho namin pananagutan ito. Alam mo kung ano ang pinakamasakit, Victor? Pinaniwala mo kung maayos pa ang pagsasama natin habang patuloy mo kong niloloko. Clarissa. Umalis kayo sa bahay na to. Wala na akong gustong marinig na paliwanag pa. Sapat na ang mga nakita ko. Mula sa araw na to, tapos na ang tiwalang ibinigay ko sa inyong dalawa. At kahit kailan, hindi nyo na maaayos ang relasyong pinili ninyong sirain! Ganito pala kabigat ang magiging kapalit ng ginawa natin. Ang iniisip ko lang ay magkaroon ng magandang buhay balang araw. Pero tama si Ma'am Clarissa. Hindi ko lang sinira ang tiwala niya. Sinira ko rin ang sarili kong buhay. Ngayon ko lang din naramdaman ang laki na nawala sa akin. Hindi lang asawa ko nawala. Pati respeto sa sarili ko.
Akala ko kaya ko itong panindigan pero ngayon ko lang naisip ang halaga ng mga isinugal ko. Pero panahon na para harapin ko ang resulta ng mga maling desisyon ko sa buhay. Magkaibang landas na ang kailangan nating tahakin, Victor. Mas mali na ipilit pa natin na kumapit sa relasyong nagsimula sa pagtataksil. Sana pareho nating matanggap ang mga nangyari at mabuhay nang hindi na inuulit ang ganitong pagkakamali. Tama ka. Wala nang dahilan para ipagpatuloy pa natin ito. Hindi na natin mababago ang mga nagawa natin pero nasa atin pa. Nasa atin pa rin kung paano natin naharapin ang resulta ng mga ginawa natin. Umaasa ako na balang araw, mapatawad ko rin ang sarili ko. Ako rin. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ako makabangon mula sa mga nangyari. Pero sisikapin kong magsimulang muli ng may malinis na konsensya. Ito na ang huling beses na hahayaan kong akayin ako ng mali kong mga desisyon. Paalam na, Jessa. Sana makahanap tayo ng parehong pagkakataong ituwid ang mga pagkakamali natin. Hindi man natin mababago ang nakaraan. Sana mga susunod nating hakbang ay magdala ng kapayapaan sa mga buhay natin. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa